Sobra na yun. Galit na raw ang Pangulo dahil ang pondo para sa infrastructure projects ng gobyerno naubos umano sa korupsyon. At dahil dyan, mga ordinaryong Pilipino ang nagdurusa ngayon. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Halos 2 dekada nang nakatira sa Barangay Malis, Bulacan si Rosel. Nang dumating daw siya dito noong 2006, maganda pa raw ang barangay nila at hindi pa lubog sa tubig. Matapos ilagay sa state of calamity ang Bulacan nitong Hulyo dahil sa mga bagyo at habagat, hindi na naubos ang baha rito. Kapag may bagyo, umaakyat hanggang bewang at dibdib ang taas ng tubig. Sana po masolusyonan po yung ganitong sitwasyon namin, lalo na po sa mga kabataan. Hirap na po sila para nais po nilang makapag-aral ng mabuti, pero dahil sa sitwasyon namin is napakahirap po. Kaya nananawagan po kami na sana po aksyonan po nila yung pong mga ginagawa pong sa gilid ng ilog na mga dike na gano'n. Ituloy lang po yun. Karamihan daw sa mga residente ng Barangay Malis nagkakasakit na dahil sa exposure sa tubig. 6 ang batang inaalagaan ni Rosel at 3 rito kanyang mga ampon. Nang maospital ang pinakabata dahil sa pagdudumi at pagsusuka, mabigat daw sa bulsa kahit may health insurance sila. Ang isang inuman po nito ay... Ang barangay health worker naman si Salvacion tanggap na ang pagkalugi sa kanyang panindang mga gulay tuwing may bagyong dumadaan sa kanila. Hindi na po namin kinikilo kasi isa pa po sa mga ano po yun, trabaho pa na, dagdag pa po trabaho, pero nami-maintain naman po namin kung ilan yung nasira, kung ilan po ang napapakinabangan. Walang kotseng makikita sa barangay. Ang mga e-bike, unti-unti na rin daw naglaho dahil sa epekto ng baha sa mga makina. Kaya't ang mode of transportation ng mga tao palabas ng highway, motor, padjak o tricycle. Kahit walang bagyo, abot binte ang araw-araw na tubig baha dito sa pinakamababang parte ng Barangay Malis kung saan kapantay ng tubig sa creek ang tubig dito sa kalye. Ang isa sa itinuturong dahilan umano ng mga residente ang construction ng airport sa Bulacan. Simula po yung tinambakan po nila yon, yung mga kasi katubigan po yon. Simula po tinambakan, naging ganito na po yung resulta. Mula dito po is parang dahil nawawala po yung lawak nung ng tubig. Ang main solution daw ng Bulacan LGU, pataasin ang mga kalsada. Ang problema, mataas nga ang daan, nananatili namang mababa ang mga bahay kaya pinapasok pa rin ang baha. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan natin. Matapos magbanta si PBBM kaugnay ng umano'y budget insertion sa flood control projects, may panibagong hamon ng Pangulo sa kung tawagin niya yung mga kontratista at mga kasabwat nila. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko, hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Eh, sabi ko, kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. They know who they are. Yan ang sagot ni PBBM sa kung sino raw ba ang pinatatamaan niya. May mga notorious na raw talaga sa gawaing ito at hindi maayos ang problema sa korupsyon kung hindi magtuturo ng may sala. May mga pangalan na rin daw na hawak ang administrasyon at kakasuhan ng sino mang hindi makapagpaliwanag kung saan napunta ang pondo para sa mga flood control project. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangurakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Giit ng Pangulo, mayroon dapat managot at hindi sasantuhin kahit pa kaalyado. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.